Pero ang inaalala ko dyan si paring Sabon. Sana wag siya yung dumudumi ng dugo mga lodi. Pero kung mapansin nyo si paring Sabon mga lodi na ika-ika, ayan yung walang ring, yung kaliwang paa niya. Iika-ika. So yun mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagbubuha ko yan. So for today's video mga lodi yan, update tayo sa mga ibon na nagkasakit. At kung naalala nyo last time meron tayong ginamot, in-antibiotic. Siya yung unang-unang nabigyan natin ng antibiotic mga lodi. Yan ang mga tatay ng mga winner natin. So halos 6 days na siya. Kung nagkakamaling siyang kundi nagkakamali siya. So halos 6 days na yata. Nag-start ako last Thursday. Kundi ako nagkakamali. So Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So 6 days na nga siyang nag-antibiotic mga lodi. So 2 days na lang i-stop ko na yung antibiotic niya. So binalik ko na siya dito sa breeding section. At kung mapapansin nyo wala nang halos laman ng breeding section natin. At ang laman na lang doon yung may inakay na napisa doon, yung blue bar at yung tatay ni Stubborn. Kaya lang inalis ko ang tatay ni Stubborn dito, sayang kapipisa-pisa pa lang naman nung inakay doon, parang dalawa yung inakay doon. Inalis ko yung tatay ni Stubborn dito kasi pansin ko merong nung pagyari ko maglinis ng droppings merong dumumi ng dugo. Ayan, check natin. Ayan, ito naman, ito lang yung mga breeder natin, dalawang pares to na nag-itlogan at maganda yung kondisyon, hindi pa nagbibigay ng symptoms ng may sakit. So baka bukas makakuha na tayo ng mas maraming tablet, lahat na sila gagamutin natin. Ang nagagamot ko pa lang yung talagang nakita kong sumusuka. So tong red checker natin, anak ni paring Stubborn, at saka yung blue checker white flight, nag-itlog yan dalawa mga lodi. Ayan, ayan, dalawa itlog. So tamang-tama yan mga lodi, mabibigyan natin sila ng antibiotic kahit wala sila, di pa natin na nakikita na sintomas. Tapos safe, 1 week natin bibigyan ng antibiotic para kung meron mang sa loob na nag-i-start na virus o disease, mapatay na nila bago mapisa yung itlog. Ganun din to si Darna, nag-itlog na. Ayan may itlog yan mga lodi, isa. So tamang-tama yan pag bukas dumating yung mangingitlog na ng pangalawang itlog niya yan bukas o mamaya, ngayon lang siguro mag-iitlog na yan kasi kahapon nag-itlog to So mapapainom natin ng gamot. At ito nga, balik tayo dito sa ayan, si paring Stubborn mga lodi. Palagi ko meron na rin tama si paring Stubborn kasi yun, tingnan, mapapansin siya, ika-ika, gumanda-ganda na nga yun mga lodi kasi nung nakaraan talagang namimilay siya mga lodi at naglulungkot. Pero nung Sunday binigyan ko na siya ng antibiotic. Maganda yung antibiotic na nagamit natin. But yun nga, mayroong nag-ipot ng dugo kanina lang pagyari ko maglinis. Hindi ko alam kung si paring Stubborn ba yung inoobserbahan ko ngayon. Ayun, kung mapansin nyo si paring Stubborn mga lodi na ika-ika, ayan yung walang ring, yung kaliwang paa niya. Iika-ika. Pero gumanda-ganda na. As in nung nakaraan o yung Sunday, napansin ko hindi niya mailakad kaya binigyan ko na rin ng antibiotic. So inagapan ko na. Ayan. Kaya paano yan? Gumanda-ganda na ilakad niya. Nung nakaraan, iika-ika So tinitingnan ko pagka hindi dumumi ng dugo ito, maaaring yung tatay ni Stubborn ang dumudumi ng dugo or yung dalawang hen, si Kim Cam saka yung isang blue checker. So tinitingnan ko sino yung ito survive na to mga lodi kasi ang ganda na ng droppings na ito. At yan, magpapataba na lang yan, palakasin natin mga lodi. Yan, sana si paring Stubborn hindi siya yung dumudumi ng dugo. Pero so far so good naman kasi naggagalaw na siya. Pero yung tatay ni Stubborn, napansin ko kanina, kaso yung tatay ni Stubborn mga lodi, ito yung kapares niya, namisa, ayan ayan, dalawa pa naman yung inakay.
Kaso ayun nga, nagwo-worry ako sa dugo. Malalaman natin kung sino yung dumudumi ng dugo pag dumumi si paring stubborn na yan. Inaano ko, inaagapan ko, inahintay ko eh. Ayan, hindi ko malinis yung buong loob ko ngayon kasi wala pa rin yung gamot. Pag dumating yung tablet na makukuha natin bukas, eh, lahat sila, pati yung stock bird natin, gagamutin na natin para isang gamutan na lang. Pero sayang yung winner natin na nadali mga lodi, hindi natin agapan, napabayaan ko. Akala ko kasi makakasurvive eh. Dahil yung si Kim Cam, naalala ko siya yung kauna-unahang nagsusuka at naging okay naman, kaya lang namayat si Kim Cam. Ito okay pa naman yung katawan nito, hindi talaga nagbago yung katawan niya mga lodi, as in bilog na bilog pa rin, kaya lang yan, at least nabigyan na natin siya ng gamot. Yan, sayang mga lodi kung yung tatay ni paring stubborn yung tumatay ng dugo talaga, eh sayang to mga inakay mga lodi. But anyway, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin i-survive yung mga breeder kaysa doon sa inakay. Kaya doon sa mga nag-comment na nanghihinayang na tatanggalin ko daw inakay, eh okay lang yun. Anong gusto natin? Mamatay yung breeder or mamatay yung inakay, di ba? So mas akin, pas pipiliin ko yung breeder kasi makakapag-breed pa rin naman tayo. Pag ang breeder ang namatay, wala na. So ayan, check natin mamaya. Yun nga mga lodi, bukas sana talaga ay makuha natin yung antibiotic. Napakahirap kumuha ng antibiotic dito sa New Zealand kasi kailangan pa ng prescription ng veterinaryo. So maraming salamat dun sa buti na lang matutulungan tayo makakuha ng gamot mga lodi. So yun muna yung update natin. Nakakapanghinayang talaga kasi ang gaganda ng mga papisa ko mga lodi, sa ako na lang papakita. At yan ito yung mga stock bird, wala pa rin ng hindi pa lang nagkakasakit nga, puro dun lang sa mga breeder nagkaroon ng sakit. So pinaghiwa-hiwalay ko muna yung mga breeder, unti-unti natin ginagamot. And pag dumating yung tablet, lahat sila gagamutin natin. Meron pa nga tayong papisado dalawa. Ang gaganda ng mga lodi. Sana ay lumaki-laki yung mga inakay. Ginugota ko na mga lodi. Ako na nagsusubo pero malalakas na magsikain. Ayun na lang yung hinaantay natin. Pag mga siguro mga 18 days, 20 days, kukuhanin ko na rin yan. Ilababa ko na. Para lahat sila ma-antibiotic natin. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Siguro nga, sabi ko nga, kung baguhan ka lang sa pagkakalapate o papit-pit ka lang, eh wala na. Talagang susuko ka na sa mga nangyayari sa sitwasyon ko ngayon, lalo na kung nagkasakit ibon mo. Isa-isa nga namamatay, nagkakasakit. Eh, ayaw ka na. Pero dahil love natin yung racing pigeon, ayan, talagang pinagtsatsagaan natin. Yan, laban lang. Ayan, ito, tinan nyo, ito nakakatuwa tong dalawang breeder dito na nag-itlugan, dalawang pares, silang dalawa lang yung hindi nagkasakit sa so far. Saka yung nanay ni Kim Cam, yung blue checker. But pag nakuha natin yung tablet, sigurado ako natin yan, ma-cure natin yan. Huwag mo lang sanang magkasakit ngayon. So ayan mga lodi, palagay ko nakuha ko yung sakit ng mga ibon ko dun sa dalawang huling breeder na inalagay natin sa breedingan mga lodi. Palagay ko lang kasi kung napapansin yun, hindi ko na lang na-vlog yun. Si Miss Consistent, yung dating kapares ni paring stubborn na blue checker hen, eh nagkasakit yun mga lodi. At pati yung kapares nun, sila yung dalawang huling pinagpares ko dito at inalis ko na nga at hindi ko na lang na-vlog yun, nagkasakit, namatay mga lodi. So yun ang unang nagkasakit dyan. At pinabayaan ko lang kasi napansin ko nag-itlugan naman yung mga ibon, nagpisaan yung mga inakay. And doon na lumabas nung yung sakit nila isa-isa nung na-stress na mga lodi. But maraming factor na maaaring kaya nagkakasakit yung ibon natin. But yung mga ibang co-flyer ko nagkaroon din ng mga sakit yung ibon nila. So baka sa susunod maglagay na tayo o magpabaksin na tayo pag na-cure na natin lahat na bigyan natin ng tablet ng antibiotic lahat by December siguro baga tayo papabaksin tayo sa salmonella. Ayan, kasi dito sa New Zealand mga lodi hindi kami nagbabaksin ng mga kalapate namin. Kung
nagba-vaccine lang kami pagka yan, kung may outbreak na o talagang nagkakaroon yung lock mo, yan, doon ka lang pwedeng makakuha ng vaccine sa vet mga lodi. Tulad ng sabi ko, mahirap makakuha ng gamot dito sa New Zealand pag walang prescription mga lodi. Yan. So syempre yung mga prescription na yan sa doktor babayaran mo din yan. Yung antibiotic, di mo naman pwede dito na tingi-tingi. Di katulad sa Pilipinas, pwede kang bumili ng mga isa-isang tablet. Dito pag bumili ka, isang isang pack talaga. So kung 100 tablet ng isang bote, so yung buong bote na yun babayaran mo. Pwera na lang kung meron kang mga kahati. Ang gaganda pa naman ang sana ng mga inakay natin. Ito, sana wag magkasakit to. At nang dumating bukas yung wag muna sanang lobas yung symptoms kung ano man. Pero ang inaalala ko dyan si paring Tabon. Sana wag siya yung dumudumi ng dugo mga lodi. Yan. Yung blue bar magpapataba na lang yan. Okay na. Wala na tayong isipin dyan. Alright. Grabe oh. Pag talaga naman medyo inalat-alat tayo. So kaya yung hindi ko malinis yung loob ko mga lodi kasi sayang lang din eh. Kasi wala rin naman akong papainom na gamot dun sa mga iba. Pag nilinis ko yan, ganun din. So pero pagka yung gamot natin dumating na lahat sila nabigyan ko na ng gamot sabay linis tayo. Doon tayo magdi-disinfect. Ayan, pero natutuwa lang ako yung mga inakay ko mga lodi. 10 yung inakay natin. Wala pa ako nakikitang sakit. Yan iririnig nyo, lalakas ng siyak nila. But anyway, dito ko na lang nangyari yung vlog natin mga lodi. At sa susunod na vlog na lang uli. Thank you!